Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. We are celebrating All Saints Day. Papasalamat tayo sa Diyos dahil pinagkalooban tayo ng mga santo, santa, para maging halimbawa sa ating pamumuhay. Nandiyan ang mga banal sa langit, pinagdarasal tayo. Kaya bakit ba tayo mag-aalala? Bakit ba tayo matatakot? Bakit ba tayo malulungkot? Meron tayong mga gabay, kaantabay, na walang sawa, na tayo ay nilalapit sa Diyos. Kaya tayo ay magtiwala na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Sa araw ding ito, pagdasal din natin ang kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga minamahal. Harinawa, dumating ang araw, itong ating pag-asa, na tayong lahat ay magkita-kita sa kaharian ng Diyos, sa kalangitan. Minin muna natin ang mga pagkakataon na kung saan hindi tayo naging mabuti, nagkulang tayo sa pagmamahal. Hindi tayo nakasunod o nakatango sa tawag ng Diyos. Kapatid, ang kabanalan ay hindi pagiging perpekto o hindi ang araw-araw na pagsunod at pagiging tapat sa Diyos. Minin natin, mga pagkakataon tayo nagkasala, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayong lahat ay makita kahit nakakaunti lamang, maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinangdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
pinagkaloob mo ang aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan, ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Niluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinakasabikang batis ng iyong awa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humihiyaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurian, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundong natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.
Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang ahahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kung hindi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo ng iba, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya.
Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig, pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May tanong lang po ako, sino po sa inyo dito ang gustong maging santo? Taas ang kamay. Wala. Ulit po, sino po sa inyo ang gustong maging banal? Taas ang kamay. Salamat po, meron na nagtaas. Pag tinatanong mo ang ibang tao, gusto mo bang maging santo? Ang sagot agad nila ito, Father, hindi ako karapat dapat. Di po ba? Meron din mga iba, agad sinasabi, ay Father, wag muna po. Baka agad akong kunin ni Lord. Di po ba? We often think that to be a saint, you need to die or you need to be perfect. Akala ng iba, ang pagiging santo o banal ay yung hindi ka nagagalit, di ka nagkakamali, di ka tumatawa, yung dapat masyado ka serious sa buhay mo. Di po ba? Pero alam niyo po ba, the saints were not perfect people. Rather, the saints were ordinary people who made extraordinary choices in their life. That is why in the gospel for us today, Jesus goes up on the mountain and he proclaimed, he taught, blessed are the poor in spirit, blessed are the meek, blessed are the merciful, blessed are those pure of heart. Pansin nyo, hindi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na blessed are the perfect, mapalad yung mga perpekto, walang bakit kasalanan. Hindi niya sinabi yun. Hindi rin sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, blessed are the beautiful, mapalad ang mga magaganda. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Blessed are those who trust God. Blessed are those who trust me, who continue even if life is not easy. That's the secret of being a saint. The saints did not live perfect lives. The saints live surrendered life. Kahit na alam mo, marami kang pagkakasala, pagkakamali, pero lahat sinusuko mo pa rin sa Panginoon. Sinasabi mo, ikaw nang bahala, Panginoon, nagpapakumbaba ka. Kapatid, paunti-unti, nagiging banal ka na. Amen? Lahat po tayo tinatawag maging santo. Lahat tayo tinatawag sa buhay pagpapakabanal. Kung babasahin niyo po ang katekismo natin sa simbahan, yan ang paanyaya sa ating lahat. Our Catechism of the Catholic Church says, all Christians in any state or walk of life are called to the fullness of Christian life and to the perfection of charity. Yun yung ibig sabihin ng pagiging banal. Yung maging ganap ka sa iyong buhay pananampalataya. Yung maging perpekto, buo ang iyong kabutihan, kabaitan sa iba. Ibig sabihin, holiness is not a special calling only for a few. But holiness is a normal calling for everyone. Kaya mga kapatid, estudyante ka man, magulang ka, tricycle driver ka, guru ka, empleyado ka, janitor ka, waiter ka, ano man ang trabaho mo, ano man ginagawa mo, ano man ang estado mo, kapatid, tinatawag kang maging banal ng Diyos. Holiness does not depend on your status in life. It depends in your response to God's love. Kapag palagi kang tumutugon, sumasagot, sumusunod sa pagmamahal ng Diyos, banal ka.
At huwag mong ikahihiya yun. Tignan niyo po si San Jose, isang karpentero, tahimik na ama, good provider sa pamilya. Si Santa Monica, isang ina, palaging umiiyak. Pinagdarasal na magbago yung kanyang pasaway na anak, si San Agustin. Si San Martin de Porres, mulato. Ang ibig sabihin nun, negneg, no? Maitim. Pero naging santo kahit na simpleng tagalinis lang ng monasteryo. Wala sa kulay ng balat ang pagiging banal. Di po ba? Wala yan sa itsura mo. Si San Carlo Acutis, isang teenager lang, bagong santo, mahilig po na nagpo-post tungkol sa mga Eucharistic miracles sa internet. Si San Lorenzo Ruiz, isa pong sakristan, katekista, nagbuwis ng sariling buhay niya para sa Panginoon. Ang mga santo, wala naman superpowers. They were ordinary people, and yet they made an extraordinary choice. That is to say yes to God always, every day in their life. So, saints are not superheroes. They are survivors. Kaya nga kung ikaw, lumalaban ka araw-araw, kahit na nahihirapan ka, malapit ka lang sumuko. Dahil ang dami mong problema, may problema ka sa utang, may problema ka sa asawa mo, may sakit ka pa, nalilito ka. Pero kapag ikaw ay nakakapit sa Diyos, nakakaraos ka sa Kanyang grasya, kapatid, santo ka. Kapatid, you're a saint in the making. Marami po kasi sa atin, kapag naririnig yung salitang saint, iniisip natin na hindi natin magagawa yung mga nagawa ng mga banal. Di ba? Kapag naiisip natin yung mga santo, nabibilib tayo, namamangha tayo doon sa mga ginawa nila. At sinasabi natin agad na, hindi ko kaya yan. Kamukha ni San Pedro Calungsod, nagbuwis ng buhay niya. Si San Francisco, iniwan lahat ng kayamanan, nagpakahirap. Si Santa Teresa na palaging nagdadasal. Na kapatid, hindi natin nakikita na kahit na nakagawa ng mga kamanghang-manghang bagay ang mga santo, pero sila mga pinagdaanan na mabibigat. Meron din po mga panahon na kung saan gusto din nilang sumuko. Meron din naman mga panahon na kung saan nagdadasal sila, parang walang sagot si Lord. Pero nung ginawa ng mga banal, hindi sila tumigil. The saints are not people who never fell, but the saints are people who never stop getting up. Kaya ang ganda po nung kasabihan. It said that a saint is a sinner who tried one more time. Ulitin ko po yun. A saint is a sinner who tried one more time. It does not matter how many times you fell. What matters is you stand up again after you fall. Basta't ikaw ay nahulog, nagkamali, nagkasala, bumawi ka. Yan ang ibig sabihin ng pagiging santo, pagiging banal. Kaya kapag nadapa ka, wag mong sasabihin na, bagsak na ako. Ayaw ko na. Ang sabihin mo kapag nadapa ka, tinuturuan lang ako ng Diyos na tumayo, maging banal. Kung nga araw-araw, inaanyayahan ka maging banal ng Diyos. Kaya nga po araw-araw, palagi tayong inaanyayahan maging banal ng Diyos. Kapag ginising ka, binigyan ka ng panibagong buhay, it is an invitation to you to become a saint. The goal of our life is not to die rich, but the goal of our life is to live well. Tandaan niyo po, hindi pinag-uusapan dyan sino yung pinakamayaman. Kita natin yung mga salen, no, ng mga politiko. Wow, ang yayaman. Pero anong tinitignan ng Diyos? Hindi yung yaman, kundi yung yaman ng puso. Yaman ng kaluluwa. Amen? Are you living well? Hindi mo kailangan gumawa ng mga himala para maging santo ka. Anong kailangan mo lang? Gumawa ka ng kabutihan araw-araw. Amen? Magpatawad ka kahit na mahirap. Magbigay ka kahit na ikaw ay gipit. Manalangin ka kahit na pagod ka. Iwasan mo ang chismis kahit na natutokso ka. Magmahal ka kahit na masakit. This is how saints are born. Not in big moments, but in small choices that nobody sees, only but God. As Mother Teresa once told us,
Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Mga kapatid, ang mga banal ay hindi po mga patay na bayani. The saints are not dead heroes, but the saints are living witnesses, cheering us on from heaven. Sipin mo yon. May cheerleader ka, kahit na marami kang basher, marami kang kaaway, kahit na feeling mo mag-isa ka, nandun sila sa langit, pinapanood tayo, pinagdadasal tayo. Kaya nga kapag nagkamali ka, isipin mo na lang, meron din mga ibang banal, dati nagkamali, pero naging santo. Si San Pedro, minsan nagtaksil sa ating Panginoong Jesucristo. Si San Agustin, halos lahat yata ng kasalanan ay tinikman. Si Santa Teresa, si Santo Tomas, minsan nagduda din. At lahat sila, sabay-sabay sila na sumisigaw mula sa langit. Sinasabi sa iyo, kung nakaya namin, kaya mo yan. Huwag ka susuko. Tuloy mo lang. Kapatid, ang kabanalan ay daan. Holiness is not a destination. Holiness is our direction. Holiness is not only our destination, but it is our direction. And heaven is not a place for perfect people. Heaven is a place of love. It is for those people who keep on walking towards God. San ka naglalakad? San ka naglalakbay? San ka papunta? Gusto mo lang yumaman ka? Gusto mo lang na gumaling ka? Gusto mo lang na maging masaya ka? Kulang yan. Dahil kung gustong maging perpekto, buo, walang kulang ang buhay mo, dapat nakatingin ka, dapat nakatuon ka, dapat umuuwi ka sa Diyos. Sa banal na misa pong ito, pasalamat po tayo sa mga banal. Hindi mo man alam, wala silang sawang nagdarasal para sa iyo. At magdasal po tayo ngayong araw. Ginugunita natin lahat ng mga banal, yung mga alam natin, kahit na hindi natin alam, naway sa tulong at awa ng Diyos. Tayo din, pagdating ng araw, ay maging banal at makauwi din tayo sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Nasabihin natin, kayong lahat ng mga banal, mga santo, santa ng Diyos, gabayan nyo kami, ipanalangin nyo kami, palakasin nyo kami sa gitna ng aming mga pagdurusa, paghihirap at problema, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Sa pagpupugay natin sa lahat ng mga santo ng langit, pati na rin sa mga di gaanong kakilala, inaalay natin ang mapagkumbaba nating panalangin para lalong-lalo na dumami ang makabahagi sa kaligayahan ng walang hanggan. Naging tugon natin ay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang tahanan sa lupa ng lahat ng mga santo, nawa siya'y maging masuyong inang nagtuturo sa kanyang mga anak na maging banal sa pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang itinatampok sa mapapalad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa sila'y maging maningning na halimbawa ng kabanalang alinsunod sa halimbawa ng mahal na puso ni Jesus, kalinis-linisang puso ni Maria, at sa lahat ng mga santo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinuno, nawa sikapin nilang bigyan ng hustisya ang mga naaapi, magkaroon ng tunay na kapayapaan, at gamitin ng tama ang yaman ng bayan upang walang sino man ay nagugutom o nauuhaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at pagdasal din po natin ang kaluluwa ng ating mga minamahal na nauna na sa atin. Panginoon ng lahat ng kabanalan, Diyos ng kapayapaan,
Dinggin mo ang aming mga kahilingan at ipagkaloob ang kaligayahang walang hanggan. Sa langit sa lahat ng tinubos ng dugo ni Jesus, na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay, sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal. Pagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan, sa mga kapiling mo sa langit, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod ng Inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog, sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bread by your hand,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang mga tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ng iyong kagandang loob na aming pinapakinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito na mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, inaanyayahan ko kayo na ilagay nyo ang iyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po nating dasalin ang miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands. For I believe that your will is for us to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation, cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any disease areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit and empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask also for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us. muli po, maraming salamat sa ating mga bisita na nandirito, na kasalo natin sa ating banal na misa. Palakpakan po natin sila. Thank you very much po sa inyong pagdating. Tandaan po natin, ang pagiging banal ay hindi pagiging perpekto. Pero ikaw ay nagiging banal kapag perpekto ang iyong kagustuhan na sumunod sa Diyos. At naway hindi lang manatiling kagustuhan, pero ito sana ay makita at maramdaman. Kapag ganap ang iyong pagmamahal, kamukha ng Diyos, ikaw ay nagiging banal. Alam natin ang ating mga pagkakamali, pero habang merong pang oras at panahon, pwede pa natin yang maituwid. Tayo ay magpakumbaba at hari nawa maging muka tayo ni Kristo dito sa mundo. Yan din ang ibig sabihin ng pagiging banal. You are holy when you become the face of Christ here on earth. How did Jesus love? He was kind, He was forgiving, He was merciful, and He corrected the wrong practices of other people. Ang pagmamahal ay yung tinutuwid mo din ang pagkakamali ng iba. Saan ka nagkukulang sa iyong pagmamahal? Nung kailangan mong gawing mabuti ngayon habang may oras at panahon ka. Yan po yung ating assignment. Lalong-lalo na po, alam ko, pupunta kayo sa mga sementeryo. Yan po ay isang lugar ng pagsubok sa atin para magpakabanhal. Tayo pumupunta sa sementeryo, hindi po para kumain lang.
Hindi para maglakwat siya. Hindi para maghanap ng iyong jowa. No? Kayo po ay pupunta sa sementeryo bilang isang pamilya. Hindi para magmayabangan. Hindi para pagmalaki. Yung bago mong kotse, bago mong gadget, o para ikwento mo ang iyong mga bakasyon. You go to the cemetery to pray. Pinagdarasal natin ang kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga minamahal na yumao. Dahil ang pag-asa natin, harinawa sa awa ng Diyos, tayong lahat, makasama natin ang mga banal sa langit, tayo maging masaya, payapa, na nagkakaisa kasama ang Diyos. So please, be extra kind, loving and patient to your family if you would meet them in the cemetery. Harinawa dyan, masubok ang iyong pagnanais na maging banal, maging santo sa pagpapakabuti mo at pagmamahal mo mismo sa iyong mga pamilya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.